Ang panayam ni Rupert Lo kay Joe Rogan ay nagpapagalit sa maraming Islamista, Muslim, moderado, maporma, radikal, kahit anong uri pa ang gusto mo. Naiinis silang lahat. Ibig sabihin, tama ang ginagawa ni Rupert Lo. Panurin mo ito. Panurin ang pinakamalaking Islamistang propaganda channel ng Britanya, Five Pillars. British Far Right. Gusto nilang ibato ang label na yan na parang may pakialam pa ang mga tao. Ang British Far Right MP na si Rupert Lo ay malawakang kinondena ng sino? Ng mga Muslim? Wala kaming pakialam. At ng mga woke? Wala kaming pakialam. Matapos ang kanyang kamakailang pag-guest sa isang podcast na in-host ni Joe Rogan, paulit-ulit na nag-rant si Lo tungkol sa mga Muslim at imigrasyon. Nagpapalaganap siya ng konspirasyon na gustong sakupin ng mga Muslim ang Britain at nagpapatakbo ng hiwalay na lipunan sa pamamagitan ng mga korte ng Sharia. Kaya isa yang teorya ng konspirasyon. Tingnan mo, tinweet ko yan at halos natalo ko siya sa dami ng likes. Siya may 1,000 likes bilang main post. Ako naman, 720 likes na agad. Ang sabi ko, ito rin ang sinasabi ng mga Muslim. Sila raw ang maghahari at mapapasailalim sa Islam ang buong mundo. Sinasabi ng mga Muslim na ang mga rasista nga sa dulong kanan ang nagpapakalat ng mga conspiracy theory na ito. Ang dulong kanan rin ba ang nagsabi sa Muslim na ito na magsalita ng ganon? Sige, ituloy mo. Darating ang panahon na matatapos din ang mapaniil na pamahalaan o sistemang ito na hindi natin tinatanggap. Kapag dumating ang panahon, ang sistema at lipunang Islamiko ay babalik sa pinakamagandang paraan. Sa paraan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At inshallah, pag-aaralan natin ang kanyang sira, pag-aaralan natin ang Islam, susundin natin ang kanyang pamamaraan at ito ang perpektong pamamaraan. Sila na mismo ang nagsabi. Parang, ano bang problema nila? Kung gawa-gawa lang namin ito, di ba? Kung gawa-gawa lang namin ito, at walang mga video ng mga lalaking Muslim na tahasang nagsasabi nito. Kaya tandaan mo ito, na ang Islam ay papasok sa bawat bahay. Bawat bahay. Huwag kang mag-alala sa mga Islamophobe. Magdagdag sila ng gusto nila. Ang mga anak nila ay magiging Muslim. Paano? Tingnan mo ito. Nahati na ang mundo sa dalawa. Isa ay ang Islam. At ang isa naman ay yung mga gustong sirain ito at sirain ang lipunan. Tingnan mo, papasok ang Islam sa bawat tahanan. Gusto mo man o hindi. At ayaw namin yon. Kaya bilang resulta, pipigilan namin ito. Paano natin pipigilan? Tingnan mo ito. Lahat sila. Lahat sila pare-pareho ang sinasabi. Sino tong taong to? Itong taong to, nakalimutan ko pangalan niya. Shabir yata. Dati, binigyan ko siya ng palayaw, malangi. Isang bagay na pinaniniwalaan nating lahat ng walang pagdududa. May malawak na pananaw at makapangyarihang misyon yan. Isa itong banal na pakikibaka. Papasok ang Islam sa bawat tahanan. Sila mismo ang nagsasabing sila ang magpapasya. Tingnan mo ito. O zina na Islam. Papasok ito sa bawat bahay, ladrilyo man o tolda. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lungsod, bayan o disyerto, ang Islam inshaallah ay papasok. Kaya papasok ako sa bawat bahay. Sinusubukan ng baliw na ito na sabihin na sina Rupert Lo at iba pang nasa dulong kanan ay itinutulak ang teoryang sabwatan na ito. Ano ba problema ng mga ito? Hindi ba nila alam? Halata naman. Malinaw na si Roshan. Emsale ang may hawak ng account na ito. Ipinagmayabang pa niyang siya raw ang namamahala ng mga bilangguan sa Britanya. Ano ito? Ipinagmamalaki pa na sinumang kriminal o si Gadjan na nagbabalak na targetin ng mga Muslim ay dapat malaman na kami, mga Muslim, ay napaka-impluensyal sa mga bilangguan sa Britanya. Kaya kung ikaw ay nahatula ng isang krimen, malaki ang posibilidad na makakatanggap ka ng dobleng parusa. Abilis niya itong binura kasi may iba pang mas matatalinong Muslim na nagsabi, "Bro, hindi ito dapat ipagyabang. Tahimik lang natin ginagawa ito, okay? Hayaan mo silang maging Islamophobes. Pag nakulong sila, kami na ang bahala." Parang yung lalaki na naghagis ng piraso ng bacon sa harap ng mosque at pagkatapos ay misteryosong namatay sa isang bilangguan sa Britanya. At pagkatapos ay misteryosong namatay siya sa bilangguan sa Britanya. Nagtawanan silang lahat dito. Si Kevin Cran ay hinatulan ng 12 buwan sa kulungan dahil sa paghagis ng bacon sa mosque. Namatay siya sa kulungan, kaya yun ang tinutukoy niyang dobleng parusa. Maraming video ng mga Muslim na nagpapaliwanag ng gagawin nila. Pakinggan mo itong lalaki.
Sa panahon na yon, hindi natin madalas inuulit o matibay na naitatatak sa isipan ng akida na ang Islam ay hindi dumating para makipamuhay ng magkasama. Ang Islam ay ang Islam lah. At ang Islam ay ya'lu wala yu'la alay. Ang Islam ay itinataas at walang anumang mas mataas pa sa Islam. Ang mga nasa dulong kanan ba ang dahilan ng pag-angat niya? Sila ba ang nag-utos magsalita siya ng ganito? Ano ba talaga problema ng mga taong ito? Kaya iniisip nila na kaya nilang lokohin ang lahat. Parang sa puntong ito ay tahasang pagsisinungaling at panlilin lang. Tahasan talaga. Dati iniisip ko na baka totoo nga na naniniwala silang biktima sila. Sus, nabuking na kayo mga mahal kong Muslim. Tingnan ninyo ito. Si Mehdi Hassan sumali at nabisto. Siyam na maling pahayag ni Rupert Lowe kay Joe Rogan ukol sa mga Muslim, migrante at iba pa. Tama lang na kinundena ang paglalarawan ng mambabatas sa Dunblane Massacre bilang isang pagpatay. Sa Setaw, UK, tinutukoy namin ang iba pa niyang masasakit na pahayag, kaya sinuri ko ito. Akala ko, sige, titingnan ko kung anong sinasabi niya. Pero tingnan mo ito. Nakatago ito sa likod ng paywall. Magaling, Mehdi Hassan. Magaling. Sinusubukan mong paglingkuran ng komunidad mong Muslim. Akala ko noon Islamist siya, pero higit pa pala, isa siyang manloloko. Gusto niyang tumulong sa komunidad, pero gusto rin niyang kumita rito. Hindi ba't dapat libre to? Hindi ko siya babayaran o pipilitin. Hindi ako magbibigay ng pera sa racket niya. Ito ang clip na pinag-uusapan nila, na malino namang nagkamali siya ng sinabi. Nagsinungaling si Rupert Lowe tungkol sa Dunblane Massacre sa isang pribadong elementarya na nagdulot ng mas mahigpit na kontrol sa baril. Ano to? Kaya 15 segundo lang nila ito pinatugtog. Tulad ng malamang alam mo, ipinagbawal nila ang mga handgun Noong dekada 90, tama? nung huling dekada 90 dahil sa pagpatay sa Dunblane. Isang pagpatay. Isang pagpatay. Ang tatay ko dati ay nagpaputok ng baril para sa Oxford University. Patay na siya ngayon. Magpalain siya. Klaro na gusto niyang sabihin may insidente na halos kapareho ng sa Australia. At kapansin-pansin ang timing. Noong 1900, naraan 76 nangyari ang Port Arthur Massacre sa Tasmania. Isang baliw na tao ang pumunta sa Port Arthur Prison na isang tourist site. At basta na lang siyang nagsimulang mamaril ng mga tao. Sa tingin ko, 25 o 30 katao ang napatay. Kinabukasan, sinabi ni John Howard, ibalik niyo na lang lahat ng baril niyo sa amin. Ang Australia, dahil high-trust at homogeneous na lipunan, kusang isinuko ang mga baril nila. Sa palagay ko, yun ang ibig niyang sabihin. Nagkamali lang siya ng salita. Parang sinasabi niya magsisinungaling siya tungkol sa mass shooting. Ang mass shooting ay mass shooting talaga. Kaya hindi mo pwedeng sabihing isang pagpatay lang yon. Malinaw na nagkamali lang siya ng salita, pero yun lang yon. Pero hindi nila iniintindi ang mga detalye. Oo, hindi nila iniintindi ang mga detalye. Basta't makapanlin lang sila ng tao. Pero kay Mehdi Hassan, di mo talaga maasahan ang mga taong to. Di mo rin aasahan na magsasabi sila ng totoo. Kasi bakit pa nila gagawin yon? Pero hindi lang sila ang na-offend doon. Pati mga woke at cocks na-offend din. Panurin mo tong taong to. Sige, pinanood ko tong podcast kasama sina Rupert Lowe at Joe Rogan. Si Rupert Lowe para sa akin ay parang makaluma, galing sa establishmento, parang Panginoon sa manor at magsasaka sa kubo. Alam mo yon, yung oo sir, hindi sir, ganon. Pero maaring mali ako, hindi ko alam. Maharing mali ako. Binuo niya ang buong kwento. Naglarawan siya. Maharing mali ako. Naglarawan siya ng karakter ni Rupert Lowe, inaanalisa ang pag-iisip, tapos sinabi ring maaring mali siya at hindi niya alam. Eh bakit pa sinabi kung hindi rin alam? Hindi ko pa siya gaano napapanood pero alam ko nagsisinungaling siya. At hindi siya... Hindi ko lang tinutukoy ang maliliit na bagay, yung medyo mali lang ang mga facts at stats, yung nalilitong pagsisinungaling, kundi yung garapa lang, lantaran talagang pagsisinungaling. Sabi niya sa podcast, ipinagbawal natin ang handgun at pistol sa UK dahil lang sa isang pagpatay sa Dunblane. Pakinggan natin ito, kitang-kita naman ang lahat. Paano mo nalaman na nagsinungaling siya at hindi lang nagkamali o napagsalita ng mali? Paano mo nalaman yon? Yan na ba? Yan lang ba meron ka? Mga batang paslit at guro sa paralan ang nasawi. Alam ito ng lahat. Isa yung lantad na kasinungalingan. Yung isa pa, sinasabi na ang komunidad ng mga Muslim ay may sarili nilang Sharia courts at ang komunidad ng mga Muslim sa UK ay namumuhay sa ilalim ng Sharia courts bilang pangalawang legal na sistema. Hindi yon totoo.
Hindi totoo yon. Ang mga Muslim Council ay karaniwang tumutok lang sa mga isyung pampamilya at alitan na mag-asawa. Binanggit ko talaga sa video ko na sa tingin ko, nagkamali lang siya ng sabi. Ito ang video nung nagre-react ako sa panayam kay Rupert Lowe. Talagang itinuro ko yon. Handa akong pagbigyan siya at isipin munang baka nagkamali lang siya. Sa korte. May sarili silang korte, mga Sharia court. Oo, magkahiwalay. Isang magkahiwalay na legal na sistema. Ito ay isang hiwalay na legal na sistema sa England na hindi kinikilala ng pamahalaang Britaniko. Tinitis lang ito. Tinitiis lang, ibig sabihin alam nila. Alam nila ang mga parusang ipinapataw ng korte. Parang sila na rin ang nagbabantay sa sarili nilang tao. Hindi. Walang mga parusa. Kaya ang mga ito ay Sharia courts para lamang sa mga usaping pampamilya. Halimbawa ang pamana na sobrang laban sa mga babae. Nasaan ang mga feminista? Dahil ang anak na babae ay tumatanggap lang ng isang katlo kumpara sa anak na lalaki. Ayos lang yon. At tanggap din ito ng lahat ng British Muslim. At pinapayagan ito ng gobyerno ng Britanya. Samantalang hindi naman dapat. Kaya hindi ako. Sinasabi ito bilang depensa na hindi kriminal para lang sa mga usaping pampamilya. Malinaw din na kailangan mong Kaya napansin ko yon at itinuro ko rin. Alam ko na pupunahin nila ito. At gagawa sila ng issue tungkol dito. Sige, in-psychoanalyze niya si Rupert Lowe. Pakinggan mo. Tingnan mo kung gaano siya katanga. Patutugtugin ko sa'yo. Alam niyo naman, si Pauline Hanson ay nasa UK. Magre-react ako dito. At sumama siya kay Tommy Robinson sa Luton, hometown niya. At tingnan mo siya. Tingnan mo kung gaano katanga ang paraan niya ng pag-iisip. si Tommy ilang araw na nakalipas sa hometown kong Luton. Naglalakad at sinasabi sa lahat na hometown niya yon. Alam ko matagal na siyang hindi nakatira sa Luton, hindi bababa sa 10 taon na. Okay lang yan. Hindi ibig sabihin na hindi na niya hometown yon. Sa pagkakaalam ko, Ang hometown, literal na ibig sabihin ay kung saan ka lumaki. naglalakad siya sa Luton na may kamera at bodyguard. Kung hometown mo talaga to, bakit kailangan mo pa ng ganun? Kasi walang may gusto sa'yo. Anong klaseng kabobohan yan? Kung walang may gusto sa'yo, may lalapit at babanatan ka. Yun niya ang punto niya. Na may mga tao talagang lalapit at gustong saktan siya dahil hindi siya gusto. Paano naging maganda yon? Gago ka ba? Halata namang sulod-sunuran ng taong to. Wala siyang pakialam kung mapasakamay ng mga Islamista ang bayan niya. Wala siyang pakialam doon. Siguro. Bahala na kahit ano pangalan niya. Subukan mo magsalita laban sa Islam o sa mga taong yon. Gamit ang kalayaan mo sa pagsasalita. Gaya ng paggamit mo nito laban kay Tommy Robinson. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Tingnan natin kung kailangan mo ng bodyguard doon. Sabi ni Tommy Robinson, ang kanyang bayan ay nasa kamay na ng mga Islamista, mga Muslim. Kaya kailangan niya maglakad-lakad na may mga bodyguard. Kung gusto mong kundinahin si Tommy Robinson, dapat ipinakita mo na, oye, ayos lang naman, walang karahasan. Walang nang babantang kahit sino sa Luton. Pinapalaki lang ni Tommy Robinson ang issue sa paglalakad niya, kasama ang mga bodyguard. Ang pag-amil mong kailangan niya ng bodyguard ay patunay ng punto niya. Paano naging tama yun? Ganito sila kamangmang. Naalala ko tuloy yung British Pakistani, na influencer o artista o kung anuman. Ang pangalan niya ay Saira Khan o parang ganun. Ipakita ko sa iyo ang video na ito. Nakaupo lang ako dito. Kung wala silang karera at pera, hindi sila uupo dyan. Ako, voluntaryo ako. Walang hihigit sa puso ng voluntaryo. Tingnan mo, binabaluktot niya ang mukha niya. Ano kaya depensa niya? Ang nangyari sa akin dahil sa pagkakaroon ng opinyon na ganito at sa pagsasalita ako ng ganito, winasak nito ang buhay ko. Winasak din ito ang buhay ng asawa ko. Winasak ang buhay ng nanay ko. Nabubuhay ako na laging may banta sa buhay ko. May ilan ako dito kung gusto mong basahin habang pinag-usapan natin ang tungkol sa sistema ng pagpupulis na may dubleng pamantayan. Kailangan kong magsuot ng bulletproof vest. May mga taong gustong pumatay sa akin, napakarami. Eh di tigilan mo na lang ang pagiging racist at makitid ang isip. Mga taong racist. Tingnan mo lahat ng mga tanga na pumapalakpak. Itigil mo na ang pagiging racist at makitid ang otak. Ibig sabihin kung ikaw ay racist at makitid ang otak, ayos lang na pagbantaan ng mga tao ang buhay mo. Ayos lang. Sabi niya, dapat ka raw mabuhay sa takot palagi. Yun mismo ang sinabi niya. Pero alam mo, mas malala pa pala. Iyan din ang sabi ng isa pang tanga na walang may gusto sa'yo. Kaya ayos lang na matakot ka para sa kaligtasan mo. Ayos lang. Dapat lang na may lumapit at subukang takutin ka. Ano? Sira ang ulo nila. Pwede mo bang pakiusap, ipaliwanag ang isang bagay na sinabi ko? Isa akong mamamayang Briton.
Dito ako ipinanganak sa bansang ito at hindi ako nagsasalita ng kalokohan tulad mo. Ako nga, hindi ano ba ang sinasabi ko? Tama yan. Alam mo ba kung bakit? Dahil mabait akong tao. Pakitaliwanag. Kung pag-uusapan mo ako, Mabait ako kaya di ako nasentensyahan ng kamatayan. Mabait akong tao, kaya hindi ako nakakatanggap ng banta ng kamatayan. Panoorin mo to. Vigenes Islam. Nawalan kayo ng pera. Wegenes Islam, nawalan kayo ng pera. in Islam you not get Naba, yun lang. Tingnan mo ito. Makaraan ng ilang taon, kumontra si Said Khan sa Islam. Ibininyag ni Hello Sarah Khan na tinawag siyang racist white sellout ng Asyanong komunidad dahil sa kanyang pagsasalita tungkol sa radikalisasyon at pagpuna sa paglalason ng isipan ng kabataan sa tahanan. Nalaman niya na ganun nga ang nangyayari. Nalungkot si Sarah Khan dahil sa mga banta sa buhay matapos niyang sabihin na hindi na siya Muslim. Isa na siyang dating Muslim at hindi ko siya pag-aari. Ang tanga niyang babae. Tingnan at pakinggan mo ito. At isipin mo, ako na alam mo na, ipinost. Isipin mo ang pinakamasasamang komento na natanggap ko at kabilang doon ay isang banta sa aking buhay. Ibig kong sabihin, banta ito sa buhay. Anong klaseng mundo ito? 2017 na ito. Britanya ito. 17. At hindi na siya muling nagpakita mula nun. Nagtago na siya. Ang pagpatay ng ibang tao sa ngalan ng reliyon ay isang kasalanan. Ang tanging kinakailangan para magtagumpay ang kasamaan ay ang hindi pagkilos ng mga mabubuting tao. At isipin mo yon, kung lahat tayo ay tatahimik lang at walang sasabihin, sa totoo lang, may mga kakilakilabot na bagay na mangyayari. Grabe, alamat ka talaga, Tommy. Kaya ito ang ginagawa at sinasabi ng tanga na ito. Sinasabi niya na, ayos lang na matakot ka para sa buhay mo. Dahil walang may gusto sa'yo, pare. Walang may gusto sa'yo. Bakit mo kailangan ng mga camera at bodyguard para makalakad dyan? Dahil walang may gusto sa'yo. Yun ang dahilan. Walang may gusto sa'yo sa Luton, pare. Kaya kailangan mo ng mga camera at bodyguard para makalakad dyan. Hindi ko kailangan ng mga camera at bodyguard para makalakad kahit saan sa Luton. Nasa Luton ako ngayon. Nandito pa rin ako sa lugar. Dito pa rin ako nakatira. Hindi ako nakatira sa Espanya. Hindi ako pumupuna mula sa malayo. Kita mo yan? Ito na si Sarah Khan, version 2.0. Magsabi ka lang tungkol sa Islam, malalaman mo na. Tingnan mo anong mangyayari sa'yo. Diyos ko, tatanga ng mga to. May bago na akong tawag sa kanya. Kak. Masaya siyang makita na ang bansa niya, ang sibilisasyon niya, ang lipunan niya, ay nilalaspag ng mga balbas saradong Islamista mula sa ikatlong mundo. At ayos lang sa kanya yon. Grabe, ang sunod-sunuran niya. Sobrang sama ng kalagayan. Kaya yan mga tol, pinapagalit ni Rupert Lowe ang lahat ng taong ito. At sa tingin ko, magandang bagay yon.